Sugatan ang motorcycle rider na posibleng maputulan pa ng daliri matapos siyang salpukin na nag-counterflow at humaharurot na sports utility vehicle o SUV dito sa lungsod ng Quezon. Jim Tiano sa balita. Mistulang karaniwang gabi lang sa E. Rodriguez, Quezon City. Kalmado ang daloy ng trapiko, hating gabi ng linggo. Pero makikita sa dashcam ang biglang pagsulpot ng puting SUV sa bandang kaliwa. Sa halip na pumesto sa tamang linya, nag-counterflow at saka ito humarurot. Ang kotseng kasalubong napilitan na lang umiwas para hindi mabangga. Pagsapit sa dulo ng barrier, isang rider na papalikusan ang sinapul ng SUV. Dahil sa nangyari, nagulat ang dalawang magkasunod na pickup. Nag-sudden brake ang nasa unahan, kaya binangga ito ng pulang pickup sa likuran na nauwi sa matinding pinsala ng kanilang mga minamanayong sasakyan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pawang mga estudyante ang nagmamaneho ng 3 sangkot sa insidente. Isang delivery rider naman ang nabundol ng SUV. Lumalabas sa investigation na itong isang puting SUV ay nag-counterflow. At after niya mag-counterflow, nung bumalik na siya sa linya niya, tinamaan niya yung isang motorcycle rider na papunta rin sa way ng Patimog. And natumba yung motorcycle rider at na-injure. Ito naman dalawang paparating na pick-up ay nung nakita nila natumba ang motorcycle rider, nag-sudden brake yung isang pick-up at yung kasunod naman niya na pick-up sumalpok sa kanyang likuran. Isang gwardya ang unang lumapit sa rider na nakahando sa isang kalsada. Nagtamo ito ng galos sa iba't ibang bahagi ng katawan at ayon sa pulisya, posible umanong naputulan ng daliri. Ang 18 anyos sa driver ng puting pickup, nagreklamo rin ng pananakit ng katawan dahil sa tindi ng pagkakasalpok. During the course of investigation, nakapag-usap naman po yung mga parties involved at nagkaroon ng amicable settlement between yung SUV at saka yung victim natin na rider. And also yung dalawang pickup na nagkabanggaan, since magkakasama naman sila, hindi na sila nag-file ng kanilang mga respective cases. Bagamat nagkasundo ang mga partido, nilinaw ng QCPD na inisyuhan na ng 90-day suspension ang mga estudyanteng driver. Ang QCPD naman po, in cooperation and coordination with LTO, ginawa natin ng report and based po sa LTO, inisyuhan na po sila ng show cause order and yung kanilang mga licenses ay suspended for 90 days. Ang ating pong kalsada ay gamit po para sa public. At yun pong ating pag-counterflow, pag-reckless driving at ang pagsuway po sa batas trapiko ay sobrang mapanganib po at ito po isang paglabag din sa batas. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.